Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Jose Reyes at ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa, 5 pagkaing siyentipikong napatunayang mabuti para sa iyong mga mata at mga lihim na tips sa pangangalagang mata. Ito ay may kaugnayan din sa inyong mahimbing na pagtulog. Madalas akong tanungin, Doktor, palagi na lang malabo ang aking paningin, gagaling pa po ba ito? Sobrang pagod ng mamata ko pagkatapos gumamit ng smartphone. Ano po ang dapat kong gawin? May presbyopia na ako. Possible po bang mapabuti ito sa pamamagitan ng pagkain? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pagkaing siyentipikong napatunayang mabuti para sa mga mata at ang mga epektibong tip para sa kalusugan ng mata na personal kong inirereseta sa aking mga pasyente. Nais kong ibahagi sa inyo ngayon ang katotohanan na kahit ang regular na pagkonsumo lamang ng isang partikular na pagkain na kinikilala mismo ng maraming ophthalmologist ay maaring magdulot ng kamangha-manghang pagbabago sa kalusugan ng inyong mga mata. Sa katunayan, ang mga pasyente ko na may karaniwang sakit sa mata tulad ng dry eye syndrome, macular degeneration, at katarata na masugid na kumonsumo ng mga partikular na pagkain na aking inirekomenda ay nagpakita ng malaking pagbuti sa kanilang kondisyon pagkatapos ng 6 na buwan. Kung pakikinggan ninyo ang video na ito hanggang sa huli, ibabahagi ko ng detalyado ang meal plan para sa kalusugan ng mata at ang 5 minutong eye exercise routine na ibinibigay namin sa aming klinika. Ang mapamamaraang ito ay subo na at napatunayang epektibo ngang mahigit 85% gram aking mapasyente. Ang ating mamata ay isang masalang organ na kapag nasira ay mahirap nang maibalik sa dati. Bilang isang ophthalmologist, idinidiin ko na ang pangangalaga ninyo simula ngayon ang siyang tutukoy sa inyong paningin pagkalipas ngang 10 taon. Kung pakikinggan at isasagawa ninyo ang maibabahagi ko, tiyak na makakaroon ng malaking pagbabago sa kalusugan ng inyong mga mata. Ngayon, simulan na nating talakayin ang mga mahahalagang sustansya para sa mata at ang mga pagkaing mayaman dito. Lalo na ang ika-5 pagkain na ipapakilala ko, ito ang palagi kong ipinapayo sa lahat ng aking pasyente na dapat nilang kainin at nagpakita itong kamangha-manghang epekto sa pagpapabuting paningin ng mga pasyenteng may macular degeneration. Ano kaya itong sikretong pagkain na ito? Malalaman ninyo kung pakikinggan ninyo hanggang sa huli. Ang pagkakaroon kaalaman ay nagdudulot ng magandang araw. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong. 1. Ang pangunahing pagkain para sa kalusugan ng mata, blueberries. Ang unang pagkain na ipapakilala ko para sa kalusugan ng mata ay ang blueberries. Sa aking 25 taong karanasan sa klinika, napansin ko ang kahangahangang pagbuti sa mga pasyenteng may macular degeneration at dry eye syndrome nang inirekomenda ko ang pagkain ng blueberries. Ang pangunahing sangkap ng blueberries ay ang anthocyanin, isang mabisang antioxidant. Ayon sa mga siyentipikong pag-aral, pinapalakas ng anthocyanin ang mga capillary sa mata at pinasisigla ang mga selulang retina na epektibong nagpapabagal sa paginang paningin. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kaso nga aking 65 taong gulang na pasyenteng may macular degeneration, si Ginong Juan de la Cruz. Pagkatapos kumonsumo ni G. De la Cruz nga 60 gramo ang blueberries tuwing umaga sa loob ng 3 buwan, ang kanyang paningin ay bumuti mula 0.6 hanggang 0.8 sa visual acuity test. Siyempre, hindi lahat ng sakit sa mata ay malulunasan ng blueberries lamang, ngunit malinaw ang epekto nito bilang isang supplementary nutrition. Ang inirekomendang dami ay 50 hanggang 100 gramo bawat araw at pinakamainam kung kakainin ito ng sariwa. Epektibo rin ang frozen blueberries dahil kaunti lang ang nawawalang sustansya.
Tandaan lamang na ang anthocyanin ay maring masira sa proseso ngang paggawa ng blueberry juice o jam, kaya mas mainam na kumain ng sariwang prutas. 2. Ang susi sa pag-iwas sa macular degeneration, kale. Ang pangalawang pagkain na ipapakilala ko ay ang kale. Sa lahat na bedeng madahong gulay, ang kale ang may pinakamataas na nilalaman ng lutein at zeaxanthin, kaya ito ang itinuturing na superfood para sa kalusugan ng mata. Ang 1 gramong kale ay naglalaman ng tenates, 5 mg lutein, na higit sa 3 beses na mas mataas kaysa sa spinach, 12.2 mg. Ayon sa ARED Study NEU-S, National Eye Institute, ang mga pasyenteng may macular degeneration na kumukonsumo ng hindi bababa sa 10 mg lutein at zeaxanthin araw-araw ay bumagal ng 25% ang paglalang kanilang sakit. Ang aking 58 taong gulang na pasyente, si Ginang Maria Santos, ay nadiagnose na may early stage macular degeneration. Sa loob ng 6 na buwan, araw-araw siyang uminom ng kale smoothie. Dahil dito, nanatili ang kapal ng kanyang matsula at hindi lumala ang pagina ng kanyang central vision. Upang masulit ang benepisyo ng kale, pinakamainam na kainin ito na may kasamang kaunting olive oil. Ang lutein at zeaxanthin ay mga fat-soluble nutrients, kaya ang absorption rate nito ay tumataas ng hanggang 5 beses kapag kinonsumo kasama ng healthy fats. Ang inirerekomendang dami ay 50 gramo bawat araw o katumbas ng 1 tasa ng kale. Kung medyo mapait para sa inyo, maaari ninyo itong ihalo sa mansanas o saging para gawing smoothie o lagyan ng olive oil at lemon juice para gawing salad. Ang bahagyang pag-blanch ding kale ay nakapagpapataas ng absorption ng lutein. 3. Ang natural na kalaban ng dry eye syndrome, salmon. Ang ikatlong mahalagang pagkain ay ang salmon. Sa lahat ng uri ng isda, ang salmon ang may pinakamayamang nilalaman ng 2 pangunahing omega-3 fatty acids, ang DHA at EPA. Ang ito ay may napakagandang epekto sa pagpapabuti ng kalidad at dami ng luha. Ayon sa isang pag-aral ng Harvard Medical School, ang 100 gramo ng salmon ay naglalaman ng humigit kumulang 22 gramo ng omega-3 fatty acids na 5 beses na mas mataas kaysa sa tuna, 0.4 gram. Ang DHA sa salmon ay isang mahalagang bahagi ng cell membrane ng cornea na nagpapataas ang katatagan ng tear film at nagpapababa ang pamamaga na siyang pangunahing sanhi ng dry eye syndrome. Ang aking 64 taong gulang na pasyente, si Ginang Sofia Lopez, ay nakaranas ng matinding panunuyong mata pagkatapos magtrabaho sa computer at kailangan niyang gumamit ng artificial tears kada oras. Matapos ang 8 linggong pagkain ng salmon 2 beses sa 1 linggo at pagsabay ng omega-3 eye drops, ang kanyang tear breakup time ay tumaas mula 3 segundo hanggang 8 segundo at ang paggamit niya ng artificial tears ay nabawasan sa 3 beses na lang sa isang araw. Ang pinaka-epektibong paraan ay ang pagkain ng inihaw na salmon na may bigat na 150 gramo, 2 beses sa 1 linggo. Para sa mga nahihirapang kumain ng salmon, maaaring uminom ng 1000 mg na high-purity fish oil supplement bilang alternatibo, ngunit siguraduhin kumonsulta muna sa doktor. 4. Ang matibay na panangga sa katarata, bell peppers. Ang ika-4 na inirekomendang pagkain ay ang bell pepper, lalo na ang pulang bell pepper. Ang nilalaman nitong vitamin C ay 3 beses na mas mataas kaysa sa orange, kaya't napakabisa nito sa pag-iwas sa katarata. Ang isang katamtamang laking pulang bell pepper mga 150 gram ay naglalaman ng 190 mg vitamin C na katumbas ng 200% ng inirekomendang pang-araw-araw na dosis. Ayon sa isang pag-aral na inilathala sa American Journal of Ophthalmology,
Ang grupo na kumonsumo ng higit sa 300 mg vitamin C araw-araw ay nagkaroon ng 39% na mas mababang sansa na magkaroon ng katarata. Ang aking 70 taong gulang na pasyente, si Ginong Pedro Gomez, ay mayroong early stage na katarata at nakararanas ng matinding glare. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwang pagkain ng kalahating bell pepper araw-araw bilang salad o merienda, nabawasan ang kanyang glare at bumagal ang paglala ng katarata. Ang vitamin C sa bell pepper ay sensitibo sa init, kaya pinakamainam na kainin ito ng hilaw. Ang pagkain ng iba't ibang kulay ng bell peppers ay mas epektibo dahil makakakuha ka rin ng iba't ibang uri ng antioxidants. Ang pula at dilaw na bell peppers ay mayaman din sa beta-carotene na nagbibigay ng dobleng benepisyo sa kalusugan ng mata. 5. Ang sikretong sandata. Walnuts at nuts na mayaman sa vitamin A at zinc. At ang panghuli, ang palagi kong inirekomenda sa lahat ng aking pasyente ay ang walnuts at almonds. Marami ang hindi nakakaalam nito. Ngunit ang maliliit na mani na ito ay sagana sa vitamin A, zinc, at omega-3 fatty acids na mahalaga para sa kalusugan ng mata. Ang vitamin A sa walnuts ay nagpoprotekta sa mga selulang mata mula sa free radicals, habang ang zinc ay tumutulong sa paggawang melanin sa retina na nagpoprotekta sa mata mula sa UV rays. Ayon sa isang klinikal na pag-aaral, ang mga taong kumakain ng mani 5 beses o higit pa sa isang linggo ay may 35% na mas mababang panganib na magkaroon ng macular degeneration. Ang aking 68 taong gulang na pasyente, si Ginong Carlos Mendoza, ay nadiagnose na may early macular degeneration. Kasabay ng kanyang gamutan, kumain siya ng 30 gramo ng walnuts araw-araw. Pagkatapos ng 6 na buwan, halos walang pagbabago sa kapal ng kanyang matsula at nanatiling stable ang kanyang paningin. Ito ay isang napakagandang resulta kung isa sa alang-alang ang karaniwang paglala ng macular degeneration. Ang inirekomendang dami ay 30 gramo bawat araw, katumbas ng 7 hanggang 8 piraso ng walnuts o 23 piraso ng almonds. Ngunit mag-ingat sa sobrang pagkain dahil mataas ito sa calories. Mas mainam din ang sariwa o bahagyang sinangag na mani kaysa sa mga proses na mani dahil mas napapanatili nito ang sustansya. Mga praktikal na tip para sa kalusugan ng mata. Narito ang mapang araw-araw na gawin na palagi kong ipinapayo sa aking mga pasyente, 20,20-20. Rule: pagkatapos ng 20 minutong paggamit ng digital device, tumingin sa isang bagay na may layong 20, talampakan 6 na metro sa loob ng 20 segundo. Ang simpleng paraang ito ay malaki ang may tutulong para mabawasan ang pagod ng mata. Blue light protection. Ang blue light mula sa mga smartphone at computer ay maaaring makapinsala sa retina. Gumamit ng salamin na may blue light filter o i-activate ang blue light filter feature ng inyong device. Tamang halumikmik. Humidity. Panatilihin ang halumikmik sa loob ng bahay sa 40,60% upang maiwasan ang dry eye syndrome. Gumamit ng humidifier, lalo na sa panahon ng taglamig kung kailan malakas ang paggamit ng heating. Regular na eye check-up. Kung ikaw ay 40 taong gulang o higit pa, magpatingin sa mata kahit isang beses sa isang taon. Kung 60 taong gulang o higit pa, gawin itong bawat 6 na buwan. Ang maagang pagtuklas ay susi sa paggamot ng mga sakit sa mata. 5 minutong eye exercise routine. Idilat ang mga mata ng malaki sa loob ang 3 segundo, pagkatapos ay ipikit ng mariin sa loob ang 3 segundo. Ulitin ng 10 beses. Dahan-dahang igalaw ang mga mata pataas, pababa, pakaliwa, at pakanan. Gumawang malaking bilog gamit ang iyong mamata, clockwise at counterclockwise, 5 beses bawat direksyon.
Pakpalit-palitin ang tingin sa malapit at malayong bagay, 5 segundo bawat isa, ulitin ng 10 beses. Gawin ang maga-ehersisyong ito 2,3 beses sa isang araw upang mapalakas ang magakalamnan ng mata, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at mabawasan ang pagkapagod ng mata. Ang aking 7 araw na eye health meal plan. Upang matulungan kayo, narito ang isang simpleng meal plan na inirekomenda ko. Lunes, umaga blueberry smoothie, gabi isang dakot ng walnuts. Martes, tanghali, kale salad na may olive oil dressing, gabi bell pepper sticks. Miyerkules, hapunan, inihaw na salmon, 150 gram. Huwebes, umaga, yogurt na may blueberries, tanghali bell pepper salad. Biyernes, hapunan, inihaw na isda na may kasamang kale. Sabado, umaga oatmeal na may mani, tanghali bell pepper sticks. Linggo almusal, blueberry pancakes, gabi mixed nuts. Ang meal plan na ito ay hindi komplikado at gumagamit ng sangkap na madaling mabili. Sa pamamagitan nito, masisiguro ninyong nakukuha ninyo ang lahat ng mahahalagang sustansya para sa inyong mga mata. Pangwakas na paalala, bilang inyong doktor, nais kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagiging consistent. Ang kalusugan ng mata ay hindi bumubuti sa isang iglap. Ang mga pasyente kong nakakuhang pinakamagandang resulta ay yaong mga naging masigasig sa pagsunod sa diet at lifestyle na ito sa loob nga 3 hanggang 6 na buwan. Minsan ay tinatanong ako, Dok, malala na po ang mata ko, makakatulong pa po ba ito? Ang sagot ko ay palaging hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang pagpapanatili sa kasalukuyang kondisyon at pag-iwas sa paglala nito ay napakalaking bagay na. Tandaan, ang kalusugan ng mata ay konektado sa pangkalahatang kalusugan. Sa aking 25 taon bilang ophthalmologist, ang pinakamasayang sandali ay kapag sinasabi ng aking mga pasyente, Dok, malaking tulong po ito. Mas malinaw na po ang mundo para sa akin. Naniniwala ako na kung isa sa buhay ninyo ang nga ibinahagi ko ngayon, mararamdaman ninyo rin ang pagbabagong iyon. Sana'y makatulong ang mga impormasyong ito sa inyong paglalakbay tungo sa mas malusok na mga mata. Mag-subscribe at i-like ang channel na ito para sa mas marami pang libreng impormasyon tungkol sa kalusugan. Maraming salamat sa inyong panonood.